Ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel. It's a Strap. So ito yung DM Dutch. So ang traits niya ay parang DCXL na puro upright lang. Ang DCXL kasi ay nagpo-produce siya ng pa-wide na mga traps. Ito puro pataas, DM Dutch. Tapos ang rhizome niya ay napakalaki rin kumpara sa ibang mga upright growth na mga BFT. So ayan. So ngayon itatanim natin yung DM Dutch na yan dito. Ayan, binababad muna natin. Tapos kung may mga kailangan linisan, alisin ng mga traps, pwede nyo alisin. Pwede rin iwan nyo na kasi may mangingitim rin naman dyan. Pwede nyo iwanan na yan kasi gupitin nyo na lang pag naka-recover na para hindi may stress ng gusto. Pero linisan nyo yung rhizome, yung mga yung mga nandito, mga dulo-dulo, yung ugat. Total i-replant nyo naman. Linisan nyo para yung new media, yung new media ay hindi ma-contaminate, maiwasan. May mga masasama pa rin yung maliliit na debris, no? Hindi na ganong karaan. Shoot nyo lang. Ayan. Ayun lang, tapos na. Hindi nakatayo, itayo nyo. Kung ayaw tumayo, hayaan nyo lang, tatayo rin yung mga susunod na traps na yan. Pero mas maganda, iayos nyo. Kahit ganyan lang, ganyan. Nakaslant tong taniman natin, kaya huwag nyo asahang tumayo talaga dire-diretso. Pag nagtatanim ako ng plants and sphagnum mo sa tray, mas maganda rin ganyan kasi kitang-kita mo lahat ng paglalagyan mo ng halaman. So pataas, pababa, para nasa taas pababa, para yung space na gagalawan mo, kita mo. Tapos dahil sa sobrang dami yan, pagtatabihin mo talaga at lalaki naman yan at hahanap ng lugar na paggagalawan, usually dun sa sa area ng new growth. Pero yung mga sa likod na matutubuan naman yan ng mga baby plants, yung mga rhizome na lang natitira. Self-propagating tong BFT kaya hindi nyo kailangan ng paramihin na manual. Pero kung talagang gusto nyo matuto, pwede naman. Ako ganun ginawa ko nung una. Mahilig ako mag-propagate kaya natuto ako. Mag-alaga, natuto akong makapatay ng halaman. Kasama talaga yun Hindi mo ma-experience yun, hindi mo alam yung magiging consequence ng mga step na mga ginagawa mo. Kailangan mo na talaga matuto ka, magpaulit-ulit yung mali na ginagawa mo. So ayan mag-re-replant na ako at ginababad namin ito bawa hindi na kami gagawin, at least siya moist, may moisture na ma-receive. Tapos lahat itanim nyo, kahit yung mga ritaso, halimbawa ito pero naman ganyan, mga nahulog na ganyan na ritaso, tinatanim namin yan. Yan pati yung mga ligaw na sanju, ayan tatanim yan. So outdoor na sila, kahit na mga leaf pullings kasi maulan naman, okay lang yan. Yung iba niyan nilalagay pa sa mga microwavable, which is ginagawa ko rin dati. Anong territory sa akin yan hindi ko alam na pwede palang impulsan. So ang sinusunod ko lang kung ano yung nakikita ko sa internet, sa forums, sa mga groups. Nung natuto na ako, yung sariling diskarte ko na yung nabuo ko. Kumbaga kayo rin naman ganun din mangyayari kasi hindi naman tayo magkakaparehas ng growing condition. Yung iba sa inyo nasa city, yung iba sa inyo mas maganda yung growing condition, let's say nasa Silang o Tagaytay, mas malamig na lugar, or nasa mountain province, diba?
Ang mga pinapakita ko dito, yung nag-grow ko lang dito sa akin, sa Cavite. Kaya, kumbaga, kung may i-modify nyo dun sa sweet spot na pwede nyong gawin sa lugar ninyo, yung sa sarili nyong diskarte ba, kunin nyo lang yung mga basic, tapos gamitin nyo ng common sense, tsaka yung ano, ang tawag nun, practical thinking lang. O kailangan nila ng liwanag, ilagay mo sa maliwanag kung saan ma-manage mo ng maayos. Tapos kailangan nila ng water, so kailangan mo mag-provide ng water na adjacent or malapit doon sa lugar mo, diba? Kasi kung tulad ako dati, akyat baba pa ako ng timba, nakakapagod, taga-igib ka talaga. So pero kapag nailagay mo sa mas malapit, let's say may drum ka sa malapit, or meron kang water source tulad dun sa ibang mga collector na kilala ko, big time, may mga RO system yung sarili nilang growing area. Diba? Kanya-kanya diskarte lang yan. Kami ito rainwater naman dito sa amin, which is ano naman, mas para sa akin mas practical kasi rainwater libre. So kapag ka El Nino, tsaka na kami nag RO. Sa umpisa parang ano stressful, tsaka maubusan ka ng pasensya kasi nga ang tagal tumubo ng mga laman na to pagka isa pa lang. Pag tumarami na yan, hindi mo na susubaybayan niya kung kailan bububuka. Ang dami niyan di ba? Hintay mo bang bumuka lahat yan? Hindi, hayaan mo lang siya. Pag gumanda na. Kaganda rin talaga yun huwag mo lang gagalawin. Wala naman akong ginawang special dito. Meron ba? Lahat pinakita ko sa inyo sa ano, di ba? Sa mga video. Ayun lang talaga. Wala akong sikreto. Kaya nga iba pumupunta pa dito. Sabi ko naman akong sikretong ano. Pero maganda rin na makapunta kayo. Kung sa bibili kayo. Pero lang. Nakikita nyo talaga yung ano, yung kung ano yung ginagawa namin as is. Tulad nung pumunta dito. Gabi pa siya pumunta. Sa kanya masyadong strict yung drying period niya kasi medyo indoor yung setup niya. Hybrid. Pero dito sa amin, umulan, umahaw, nakita niya na uulanan. Nung nakita niya, hindi pala ganun ka strict yung drying period. As long as may proper drainage yung inyong mga halaman. Ang mahirap kasi sa indoor, minsan yung proper drainage yung nagiging problema kasi hindi nyo pwedeng ipa-drain sa ilalim ng paso kung halimbawa yung water tray niya manipis lang. Mapupuno, aapaw, di ba? Pero kung magagawa nyo ng paraan, gawan nyo, diba? Alam ko naman na natutunan nyo na yan ang daming advantage rin kasi ng nasa outdoor, kaya ito yung ina-adapt ko at ito rin yung ina-advise ko sa iba. Diyan mo, kung yung iba nagpa-flushing regularly, ako through natural way ng rain, napa-flush sila. Diba? So walang masyadong effort, yun lang talaga, susubaybayan mo, bibigyan mo ng tamang setup base doon sa environment na meron sila. Tulad nito, ba't kami nagbago ng setup? Effective naman sa iba tong mababang sa water, nasa seedling tray, di ba? Effective naman, nabubuhay, dumadami. Pero bakit kami nagmataas ngayon ng media? Kasi nga kapag halimbawa tulad nito maulan, yung ibang mga carnivorous plant like BFT sila natutunaw kasi masyadong nabababad. So naisipan ko, instead na ipasuko sila individually, which is napaka-imposible kung magawa dito yan kasi wala akong space. So pero maganda rin sana yon, pero habang usapan yun. Pero ito, kaya ko siya nilagay sa malaki para madaling matuyo. Tapos magkaroon pa sila ng space kung saan sila gagalaw. Kasi pag nasa isang maliit na paso yan, tulad na seedling tray, ang BFT may rhizome siya. So kung may rhizome siya, saan yan kikilos natin dito. Saan siya gagalaw, diba? Pagka
nandiyan yan, tapos lumaki yung rhizome, wala na siyang space, hindi pababa. Kung pababa naman, maliit lang rin yung pababa. Diba? So kaya ito, malaki na itong ano na to. Marami ng media, magastos lang talaga sa media, sa totoo lang. Pero mapapakinabangan rin naman ng ano, ng halaman, yung space, yung quality ng bagong media, tsaka mas expose sila sa sunlight kumpara dun sa mga nakailalim. Kung BFT naman yan, wala kayong problema yan, beneficial sa kanila yan na mas expose sa sunlight. So yun lang. God bless at ingat kayo, maulan ngayon.